Kinwestiyon ng Komite ng Senado ang sunod-sunod na umano'y nananalo ng jackpot prize sa PCSO. Ang tugon naman ng ahensya, alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Humarap sa Senate Committee on Games and Amusement ang mga opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kini-question ng mga senador ang mga tila maanomalya at sunod-sunod na panalo ng individual bettors sa loto. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, may isang lotto winner na humakot ng 1 milyong piso mula sa sunod-sunod na winnings mula July hanggang December 2023. Isa namang lotto winner ang nanalo ng 8 million pesos sa loob lang ng 6 na buwan. Lalong nagduda ang komite dahil sa parehong lugar pa sa Butuan City sa Agusan del Norte ang mga nananalo. Nasabi ko doon na meron multiple winners sa PCSO. I don't know kung yan ay 4, 5, or 6-digit games, and you will explain to us what games are those. Depensa ng ahensya na pag-utusan lang ang naturang individual na i-claim ang premyo para sa actual winners. Karamihan dito ay minor games sa PCSO, Agusan del Norte. The main means of transportation po sa Butuan City is tricycle po. No, may mga maliliit lang na jeepney. At saka yung lotto outlet niya po is located po around 15 kilometers po malayo. Iimbitahan naman ng Senado ang naturang winners upang bigyang linaw ang kanilang pagkapanalo. So that's why I need that person here sa next hearing, Mr. Chair. Whoever this person is, paki-explain sa amin kung sino-sino yung mga tao na binibilhan niya para diretso na tayo ng mga winning tickets. Kinwestiyon din ni Tulfo at Senate Minority Leader Coco Pimentel III kung bakit tila marami sa mga nananalo sa loto ay walang tax identification number o TIN. Kaya nga dapat talaga, Attorney Tibayan, may TIN number para malaman kung talagang totoo yung mga ibinabawas na tax. Paliwanag ng ahensya, hindi lahat ng nananalo sa loto ay may permanenteng negosyo. Gayunpaman, kinakaltasan pa rin ng 20% tax ang mga winners. As regards the alleged absence of the TIN, Your Honor, we have actually the TIN supplied by the winners. And that's part of the Certificate of Creditable Tax Withhold. Tinalakay din ng issue ukol sa isang winner sa Maynila na tumaya ng 30 million pesos sa 4 na PCSO branches at nanalo ng 600 million pesos nitong Enero. Una nang sinabi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na sisilipin nito kung may money laundering activity sa likod nito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.